May insidente na naman ng pananaksak sa Cavite. Nangyari po yan sa labas ng paaralan kung saan 17 anyos ang biktima at 15 anyos ang nanaksak. Nakatutok si Von Aquino. Mag-aalas 6 ng gabi kahapon nang saksakin sa tiyan ang 17 taong gulang na grade 8 student ng kapwa estudyante sa Silang Cavite. Base sa police report na nakuha ng GMA News, nagkainitan ang 2 menor de edad hanggang sa nagpakawala ang biktima ng magkakasunod na suntok sa suspect. Bilang ganti, bumunot ang suspect ng patalim na siyang ginamit panaksak sa biktima. Yung suspect po is naglalakad lang, tapos yung biktima po is sinuntok niya yung suspect. Pinagsuntok niya po, tapos yung suspect po gumante. Yung pala ay may hawak ng patalim. Yun po yung nangyari. Tapos yun, bigla nang tumakbo yung suspect. Sinubukan anya nilang awati ng dalawa pero Hindi po agad kami nakalapit eh. Kasi ang bilis nga po ng pangyayari. Pagsaksak, sabay takbo na po. Ayon sa mga otoridad at nakasaksi, dito sa bahaging ito ng P. Montoya Street naganap ang pag-aaway ng 2 estudyante na nauwi sa pananaksak. Ito ay di kalayuan sa kanilang paaralan at tapat lamang nitong kanilang public market. Kaya naman may mga tumulong sa bata na madala agad sa ospital. nakalabas na sa ospital ngayong araw ang biktima. Kwento niya, nakaalitan niya ang kabarkada ng suspect. Wala naman po kami pinagtatulungan na parang nakisali lang po siya sa away namin ng tropa niya po. Yung pinagbantaan niya po ako, nasasaksakin niya po ako. Bago pong pangyayari na to, nagsabi na po siya sa akin ng 1 linggo na sasaksakin daw po siya. Ang sabi ko naman, hindi naman siguro yun. Kasi magkaklase naman sila ng 7. Hindi ko po talaga na totohanin po ng batang yun. Grade 7 pa lang daw sila, binubuli na siya ng suspect at mga kabarkada nito. Yung time na po yan, pinagtitripan po ako nila. Parang pag nagtetest po, pinagtatawanan po ako nila. Tapos binebeltokan po ako. Parang happiness nila ako. Nahuli ng mga barangay tanod ang 15 taong gulang na suspect. Sabi niya nabubuli daw siya. Sabi ko nga, ba't di ka nagsumbong sa ina mo? Sabi niya, sinasabi niya raw sa nanay niya. Pero nung tinanong ko naman kagabi yung ina, sabi niya wala raw sinabi yung estudyante. Dahil umano sa pakiusap ng ina ng suspect, hindi na planong maghabla ng ina ng biktima. Naawa naman po ako sa nanay. Naawa din po ako sa anak niya. Nanginginig po siya. Ang sabi niya, ate, pasensya na po. Sabi ko, wag mo nang uulitin. Sa isang pahayag, nilinaw ng Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na nangyari ang insidente matapos ang klase at sa labas ng eskwelahan. Nasa kustodiya ng DSWD ang estudyanteng suspect habang ipinapatupad ang legal at child protection procedures. Ayon sa paaralan, prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral at mahigpit nilang ipinapatupad ang school safety plan, kabilang ang zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli at iba pang makakapagpahamak sa mga estudyante. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang Department of Education. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.